Sa kabila ng babala ni Sasha, ininom ni Jinho ang potion ng walang pag-aatubili. Nagsimula si Jinho makaramdam ng mga sintomas habang tumataas ang temperatura ng kanyang katawan. Sinimulan ni Frost na palamigan ang kanyang katawan at hinimok siya na magtiis ng kaunti upang maabsorb ito ng buo. Nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Jinho, at nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa loob niya, na nagpapatunay na matagumpay niya itong nakuha. Pinayaran siya ni Jinho ng 50 ginto, at babayaran din ang utang niya gaya ng ipinangako, at binanggit ni Jinho na babalik siya para sa iba pa niyang kahilingan sa susunod. Kumanga si Sasha na epektibong gumana sa kanya ang ginawa niyang potion. Sa araw ng pangangaso, lahat ay nagtipon. Ang commander ay nagbigay ng talumpati na nagpapahayag ng pasasalamat sa lahat ng mga kalahok. Ipinaliwanag niya na sa nakalipas na ilang buwan, ang Hillion Eastern Gate ay isinara dahil sa pagdami ng mga mararahas na kobold na naninirahan sa mga bundok. Ang kanilang pangunahing layunin ay ang mangaso ng mga kobold at patayin ang kanilang pinuno. Ipinaliwanag pa ng komandante na ang pabuya ay ibabatay sa kontribusyon ng bawat individual. Iniisip ni Jinho na upang makilala niya ang Panginoon ng lungsod, kailangan niyang patayin ang Kobold Lord. Ipinahayag ng commander na sila ay tatango na sa Hillion Mountain sa silangang bundok ng Hillion. Lahat ay mukhang relaxed, habang tinatahak ang daan patungo sa bundok. Nagpasya si Jinho na obserbahan ang sitwasyon, at gumalaw ng dahan-dahan upang maiwasan ang pagkuha ng atensyon mula sa iba. Habang ang hunting team adventurer ay nasa gitna na ng Hillion Mountain, bigla silang inambush ng grupo ng mga kobold. Inutusan ng komandante ang lahat na dumiretso sa kanilang formation, at mabilis na kumilos ang lahat. Pinatay ng komandante ang ilan sa mga kobold na umatake sa kanya gamit ang kanyang espada. Inarang ni Jinho ang mga pag-atake at mabilis na naka-counter gamit ang kanyang dagger. Ang kanyang mabilis at kalkuladong mga paggalaw ay nagpapahintulot sa kanya na mapigilan ang mga agarang pagbabanta, na pinapatay ang ilang mga kobold. Habang nakikipaglaban, nakita ni Jinho ang malalakas na suntok ni Vic at sinabing tiyak na mas maraming karanasan si Vic, na makikita sa kanyang estilo sa pakikipaglaban. Habang pinagpapatay ang ilang mga kobold, ang mga natitira ay tumakas na sa eksena. Nagawa ni Jinho na makapatay ng 5 kobolds, napagtanto na ang pagiging nasa unahan ay magbibigay ng malaking kalamangan. Napansin ni Jinho ang higit pang mga kobold sa bundok at iniisip kung sila ba ay mga blood kobolds. May kakaibang naramdaman si Jinho at napaisip na baka tinambangan sila para subukan ang kanilang lakas, at parang may nag-utos sa kanila. Pagsapit ng gabi, lahat ay nagpahinga sa kani-kanilang mga tolda. Mag-isang nakaupo si Vic na kumakain at lumapit si Jinho at umupo sa tabi niya. Tinanong siya ni Jinho kung bakit hindi siya gumagamit ng armas. Sumagot si Vic na may kinalaman ito sa kanyang kakayahan, bagay na hindi niya maihayag. Pagkatapos ay umalis si Vic para magpatrolya sa lugar. Sinabi ni Frost na walang mapapala si Jinho sa pakikipagkaibigan kay Vic. Sumang-ayon si Jinho, pero naniniwala siyang tila nakatadhana si Vic na lumakas at pipilitin siyang tulungan sa kanyang tiniis na mga paghihirap. Kinabukasan, naglalakad sila sa bundok nang mapansin ni Jinho ang blood kobold sa bangin. Biglang nagsimulang yumanig ang lupa at naglandslide dahil sa ginawa ng mga kobolds. Sinubukan nilang bumaba ng bundok. Inaasahan ni Jinho na kapag lumipas na ang pagguho ng lupa, ang mga kobold ay darating at aatake pababa ng bundok. Nagpasya si Jinho na harapin sila ng mag-isa, at nagmamadaling pumunta sa bangin. Naghanda si Jinho upang pigilan ang mga blood kobolds. Nang mapansin nila si Jinho, inatake nila ito ng malalaking bato. Mabilis na inilabas ni Jinho ang kanyang sandata at winasak ang mga bato para protektahan ang sarili. Napagtanto na mayroong daan-daang kobolds, inihagis ni Jinho ang kanyang sandata, at pinatay ang maraming kobold sa isang malakas na strike. Ginamit ang kanyang bow, at sinimulan ni Jinho na patamain ang mga kobold gamit ang kanyang mga arrow, na mabilis na pinatay ang ilan sa mga ito. Nang ang mga arrow ay naubos na, umatake si Jinho sa mga kobold ng mabilis, minamanage na patayin ang higit pa sa mga kobold bago magsimulang masira at hindi magamit ang kanyang mga sandata. Inihagis ni Jinho ang kanyang kalasag patungo sa mga kobold at pagkatapos ay tumakbo patungo sa bangin, na inaakit ang ilang mga blood kobolds.
Inilabas ni Jinho ang kanyang pangunahing sandata, at gumawa siya ng mabilis at tumpak na mga strike, na mahusay na nalipol ang maraming kobolds, na ipinapakita ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa sumunod na eksena, si Vic ay natatabunan mula sa pagguho ng lupa habang tinutulungan ni Frost ang lahat na magkamalay. Nang mapagtanto na may nakikipaglaban sa bangin, agad na nagpasya si Vic na umakyat upang bigyan ito ng suporta. Pagdating sa tuktok, sa kanyang pagkagulat, nasaksihan niya si Jinho sa gitna ng pakikipaglaban sa mga kobold ng mag-isa, na nakapatay na ng maraming bilang sa kanila. Sinubukan ng isang kobold na salakayin si Jinho mula sa likuran, pero pumagitan si Vic, at matagumpay na napigilan ang pag-atake. Ipinahayag ni Jinho ang kanyang pasasalamat sa tulong at nagtanong tungkol sa kalagayan ng iba. Umakyat din ang iba pang mga adventurer at manlalaro, na namangha nang makita ang nagawa ni Jinho sa pagpatay sa daan-daang kobolds ng mag-isa. Gumaan ang pakiramdam ni Jinho, at naghanda upang harapin ang higit pang mga kobold na nagsimulang lumitaw, pero mabilis na sinugod ito ng mga adventurer at manlalaro. Samantala, inoobserbahan ng Blood Cobalt Lord ang eksena, at naglunsad ng pag-atake. Tiniyak ni Vic kay Jinho na pipigilan nila ang natitirang mga kobolds at hinimok siya na mag-focus at patayin ang Blood Cobalt Lord. Nag-aalala si Frost tungkol sa mental strength ni Jinho pagkatapos na gumugol ng maraming enerhiya upang lipulin ang ibang mga halimaw, at nagtanong si Frost tungkol sa kanyang kalagayan. Tiniyak sa kanya ni Jinho na ayos lang siya at epektibong gumagana ang potion ni Sasha. Nabanggit ni Frost na marami siyang irereklamo pagkatapos ng laban. Lumapit si Jinho sa bangin at tinawag ang Blood Cobalt Lord para sa labanan. Habang bumababa ang Blood Cobalt Lord mula sa bangin para harapin si Jinho, mabilis itong sumugod patungo sa kanya. Mabilis na nakaiwas si Jinho sa pag-atake, at gumawa ng isang strike gamit ang espada, ngunit parang kalmat lamang ito sa Cobalt Lord, na nagdulot ng kaunting pinsala. Ipinagpatuloy ni Jinho ang kanyang pag-atake ng maraming strike. Gumanti ang Cobalt Lord, pero naiwasan ni Jinho ang mga pag-atake sa hindi kapani-paniwalang bilis. Naabot ni Jinho ang likod ng Cobalt Lord, at tinusok dito ang kanyang espada. Galit na galit, ang Cobalt Lord ay nagpakawala ng isang mabangis at maraming demon energy. Ang nakababahala na pagpapakita ng demon energy, ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Naramdaman ni Jinho sa kanyang sarili na naabot na niya ang kanyang limitasyon. At nang biglang, ang Cobalt Lord ay gumawa ng isang barrier, na nakulong silang dalawa sa loob. Alam ni Jinho na malapit na ang kanyang oras, at malapit nang masira ang kanyang boots, na iniisip niyang tapusin ang laban ng mabilis. Pinunot ni Jinho ang kanyang dagger, ang Cobalt Lord ay agresibong umatake rin. Sa kabila ng walang humpay na pag-atake ng Cobalt Lord, maingat na iniwasan ni Jinho ang bawat strike ng may mabilis na paggalaw. Tumalon si Jinho sa himpapawid, at naghatid ng isang malakas na strike sa Cobalt Lord. Gayunpaman, naapektuhan si Jinho ng impact, na nagpalipad sa kanya at tumama sa mga bato. Ang Cobalt Lord ay naglalayo ng isang malakas na suntok kay Jinho. Mabilis na inactivate ni Jinho ang flow manipulation para makaiwas sa pag-atake. At sa sandaling iyon, kinuha ni Jinho ang kanyang dagger at ginamit ang darkness energy upang atakihin ang Cobalt Lord, at sa wakas ay natalo ito. Nagtanong si Frost tungkol sa kanyang kalagayan. Iniling ni Jinho kay Frost na bantayan ang iba at siguraduhing walang nakatingin sa kanya. Nagtanong si Frost sa kung anong dahilan. Sumagot si Jinho na isasagawa niya ang Confession of the Dead. Ang Cobalt Lord ay nakalaan para sa kadakilaan, mula sa sandali ng kanyang kapanganakan. Ang kanyang kapangyarihan ay lumalakas araw-araw, na humahantong sa pag-unlad ng kanyang kaharian. Nabihag niya ang iba pang mga tribo sa pamamagitan ng mga pagsalakay at digmaan. May dalawang fiend ang dumating, at natatakpan ang kanilang mga mukha, at nilipol ang bawat kobolds. Iniisip ni Jinho kung mas malakas ba sila kaysa kay Kyle Siner. Hinahanap nila ang Cobalt Lord at may binabalak sila. Ang dalawang fiend na ito ay nagtatangkang pakainin ng isang hiyas ang Cobalt King, na ito'y pinilit nila at itinanim ang hiyas sa puso ng Cobalt, na naging dahilan upang ito ay naging mas mabangis sa kapangyarihan. Matapos makonsumed ang hiyas, ang Cobalt ay nagbago sa isang Blood Cobalt Lord.
Ang dalawang fiend ay nag-uusap, binanggit na lumaktaw sila ng ilang mga tuntunin at pinipilit sila ng ibang mga team na makamit ang makabuluhang resulta sa kabila ng kanilang larangan. Ang isa ay nagtanong tungkol sa eksperimentong resulta sa Cobalt, na sinabi ng isa na ito ay matagumpay. Ang kapangyarihan ng Cobalt ay makabuluhang bumuti at hindi nawala ang kanyang kontrol, at siya ay nakakuha ng katalinuhan, na itinuturing nila na isa itong tagumpay. Pagkatapos ay sinabi niya sa Cobalt Lord kung alam ba niya ang lokasyon ng Hylian Castle, at inutusan itong salakayin at sakupin ang kastilyo. Matapos suriin ang mga alaala, napagtanto ni Jinho na ang Cobalt ay nasa experimental stage. Gayunpaman, naisip ni Jinho na sa mas maraming data, maaari silang makalikha ng pinakamakapangyarihang halimaw, na mahihimok maging ang Big Six Guild ay kailangan umaksyon dito. Nagpasya si Jinho na kailangan makakuha ng higit pang kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Sa sumunod na eksena, iminungkahi ni Frost kay Jinho na ibigay niya ang kanyang pinakamahusay na pagganap para sa outro ng video. Nabanggit ni Frost na kung ito ay maipapalabas na walang dating, ang eksena ay hindi mabubuhay. Sa kabilang banda, ang mga adventurer ay nagmamasid sa eksena ng labanan nila Jinho, na naghihintay sa kalalabasan. Habang tumahimik ang kapaligiran, isang anino ang lumitaw mula sa usok, na nagbigay sa mga adventurer sa pag-iisip kung sino ito. Sa kalaunan, ang anino ay nagpahayag ng kanyang sarili at ito ay si Jinho. Naghiyawan ang mga tao para kay Jinho, sumisigaw at nagdiwang sa kanilang tagumpay. Tinanong nila si Jinho tungkol sa video kung kailan niya ito balak i-upload. Nag-alok sila ng guild membership kay Jinho, at nangako na magiging patas ang kabayaran para sa kanyang mga pagsisikap. Masaya ang lahat sa tagumpay. Napansin ni Vic na tila pagod si Jinho pagkatapos ng laban. Sumagot si Jinho na kamangha-mangha ang pakiramdam na manalo sa labanan, at nakadama naman siya ng kaginhawaan. Napagtanto din ni Jinho ang kaginhawaan ng pagkakasandal niya sa balikat ni Vic. Nagpahayag ng pasasalamat ang commander at pinuri si Jinho sa pagpapanatiling buhay ang lahat. Nabanggit niya na tatawagan siya ng kapitan para sa kanyang gantimpala. Nagpaalam na ang lahat kay Jinho. Pinanggit ni Vic na isang magandang desisyon ang sumali sa ekspedisyon, dahil siya ay nag-level up ng malaki at natutunan ang maraming bagay. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang community ID kay Jinho at sinabing, kung kailangan niya ng tulong, maaari siyang tawagan. Na-appreciate ni Jinho ang alok ni Vic at binanggit niya na sa muli nilang pagkikita, dapat maging mas malakas na siya. Sumagot si Vic na magsisikap siyang matupad ang inaasahan ni Jinho. Nang matapos na ang labanan, pinagalitan ni Frost si Jinho sa paglalagay ng kanyang sarili sa panganib, at idiniin na hindi na siya bayani. Pinagalitan niya ito tungkol sa iba't ibang bagay, ngunit hindi nakikinig si Jinho at hindi siya pinapansin. Pinayuhan siya ni Frost na kumonsulta muna sa kanya, bago makisali sa mga laban sa susunod na pagkakataon. Dismayado, parang nawala si Jinho sa sarili niyang pag-iisip. Ipinahayag ni Frost ang kanyang pag-aalala, nag-aalala na baka masaktan siya o maging mas malala pa. Inako ni Jinho ang kanyang pagkakamali, at tiniyak sa kanya na magiging mas maingat na siya mula ngayon. Nagsimula na naman dumaldal si Frost, at habang nagpapatuloy sa pagsasalita, biglang kuminang siya, na ikinagulat nilang dalawa. Nakakuha pala ng promotion si Frost. Sa sumunod na eksena, si Frost ay nakaupo sa bathtub na nakaramdam ng pagkabalisa sa pagtanggap ng isang promotion. Pinuhat siya ni Jinho dahil sobrang cute daw siya, pero hindi niya gusto ang ganoong pagtrato, na sinasabing siya ay isang reyna. Sinabi ni Jinho na isang mababang rank spirit naman siya. Nahihiya, ipinaliwanag ni Frost na siya ay nasa second stage na ng pinakamataas na rango. Si Jinho ay hindi naniniwala at binitawan siya. Nilinaw ni Frost na siya ang unang spirit na nakaabot sa antas na ito, at pagkatapos ay tumakbo palayo. Napaisip si Jinho kung may mga rank siya na hindi niya namamalayan, at inisip na kahit wala siyang ganun, sa huli ay maaabot din ni Frost ang pinakamataas na rango balang araw.